Guys, for today's video, meron update or may issue recently with Atome. So, medyo alarming to na issue, lalo na sa mga customer na religiously na nagbabayad ng kanilang mga inutang o yung mga tao na gustong i-avail yung 0% interest. Well, nagkaroon ng issue with Atome and hindi rin maganda yung initial na response nila. So, ano ba to? Ano ba tong kaguluhan na to with Atome? So, tara, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so di ba si Atome guys ay 0% interest yan up to 40 to 45 days. Depending on when you purchase an item and your billing end date. Ako, advocate ako ng 0% talaga. So, kung saan kayo makakatipid, yun yung ituturo ko sa inyo. So, eto si Atome is one of the products na gusto ko and nakikita ko yung benefit kasi the 0% interest in 40 to 45 days. Biro mo yun, may extend mo yung kaperahan mo, pwede ka makautang and magbabayad ka lang after 40 days or 45 days, di ba? Kasi if gumamit ka, simula ng cutoff mo, so, meron kang day 1 up to day 30 hanggang billing end date mo. So, 30 days na kagad yun. Plus, 10 days na palugid nila bago mag-billing end date. So, di ba, up to 40 days yung hiniram mong pera with Atome. Ang ganda niya, 0% talagang na-extend yung budget mo. And if kinulang ka pa, pwede mong i-convert yung whole amount na hiniram mo into installment. Doon sa installment na yon, instead na bayaran mo doon sa unang due mo is yung buong amount, well, hahatiin mo yan sa tenure na pinili mo. So, given that, syempre, magkakaroon na siya ng interest. And the interest is around 6% per month. Comparing with GCash, yan, nasa halos parehas na range naman kasi si GCash ay nasa around 5%. Okay, so yan, nabigyan ko na kayo ng brief background about Atome and why I love Atome and the benefits na nakukuha dito. Nagkaroon ng problema mga around November 10, 11, ganyan. Ang problema is, ito yung na-experience ko before with Atome and ito yung negative feedback ko kay Atome before. So, parang sabi ko noon na ako lang ba nakaka-experience nito? Na nagbayad ako pero hindi nag-reflect. Buti na lang, nung time na nagbayad ako, ay nag-test muna ako ng around 10 pesos. Tapos, nung nakita ko na hindi nag-reflect, ang ginawa ko is nagbayad ako through ATM card or credit card. So, during that time, meron siyang around 2.9% na service charge. Malaki. So, parang sabi ko, parang yun na rin yung nangyaring interest. Pero mas pinili ko magbayad doon sa using ATM or credit card kasi nagre-reflect siya real time. So, nung nagbayad ako, nakita ko naman na nag-post kagad yung payment ko. Pero, nung gumawa ko ng video na yan, is yun nga yung hindi ko nagustuhan with Atome. And then, over time, marami na nagsabi na real time naman, InstaPay, ganyan-ganyan, etc. So, sige, nag-review ako panibago. Nakita ko nga na medyo nag-improve na siya dahil kapag gamit mo na yung InstaPay, nagre-reflect na siya. So, ngayong November, nagkaroon siya ng problema. Hindi nagre-reflect ang payment via InstaPay. Thus, ang daming taong namoblema dito. Una, hindi nag-reflect yung payment. Siyempre, ano nangyari sa payment ko? Na pumasok ba? Natanggap niyo ba? Parang ganun, di ba? So, isa yun sa worry ng mga customer. Ano nangyari dun sa pinasok nilang pera? Pangalawa, hindi pa rin naayos or hindi pa rin nagre-reflect yung binayad nila, pero dumating na yung due date nila. It only means na yung gustong makapag 0%, yung kaya magbayad in full at ayaw ma-charge yan, nag-auto-convert siya to installment wherein magbabayad ka na ng interest dyan, plus dahil walang nag-reflect na payment, nagkaroon ka ng late penalty. May late penalty ka na, naging installment pa yun, pero nagbayad ka naman in full. Ito pa, pangatlo. Nagbayad ka na in full, pero nagkaroon ng downgrade ang inyong account. Meaning, dahil sa nasira ang record mo, binabaan ni Atome yung credit line mo. Which is, kasalanan ko ba yun? So, yun yung mga nangyari. And lastly, ito ang pinaka nabwisit yung mga tao. So, hindi pa nga nagre-reflect, naging late ka pa, nabawasan yung credit line mo, and ito pa yung masakit. Tawag pa ng tawag sa inyo ang collection ni Atome. Nagkaroon ng acknowledgement actually si Atome na nagkaroon ng issue. So ito, babasahin ko sa inyo. Advisory. We've noticed some InstaPay payments haven't reflected yet in our system due to a third-party issue. And we're really sorry about that.
Rest assured, we're working with our partners to sort this out and we'll reach out to affected users soon. Any fees will be waived and your credit standing won't be impacted. Thanks for understanding. We'll get this resolved. Nag-provide naman sila ng advisory na may problema sila. Pero nga, kahit na nag-provide sila ng advisory na, may tumatawag pa rin sa kanilang collection. Diba? Parang buong company outage to or issue But yung collection parang hindi nasabihan. Parang out of loop sa email. Parang ganon. Yun yung mga worry ng mga tao. Ito, magbasa tayo ng mga comments nila. Ito, sabi ni Justin Gonzaga, I think this concern should be raised to Bangko Sentral ng Pilipinas as the issue is not yet resolved and failure to respond to customers' email. I had a concern with my payment last November 7 that up until now is not posted on my account. My due is coming November 12. Email were sent but no response at all. The worry is some since GCash users reported last time that the amount were stolen from their accounts by unauthorized entity. Okay, so ito pa pala yung nakita kong issue. Medyo lacking yung naging response nila dun sa mga customer inquiry. Kung pinadala nila yan sa email, nag-response sila sa ganyang issue, kahit papano, medyo napanatag yung loob ng mga customer. Kasi like itong announcement nila is nakalagay naman to sa Facebook Hindi naman to nakaspread all over lahat ba nagpa-follow sa Atome Facebook or what? Oh, ito. Sabi ni Shai Perico, you have issue pala sa InstaPay pero yung mga agents nyo ang lakas mangharas kahit ilang times na nag-send na proof of payment yung client nyo. Ilang times na ako nag-email sa inyo about the payment na settled on time pero wala kayong ginawa kundi mangharas to advise to settle. Anong isa-settle kung na-settled na? Tapos you will charge pa late payment and ginawan nyo kagad ng monthly payment na nakalock. What kind of customer service do you have? Diba? Medyo nakaka-frustrate as a customer kung ganito yung natanggap mo na service. Pero sabi ko nga, kung ako yung Atome, I could have had personal touch na mag-reply sa mga emails ng mga customer para mapanatag yung kalooban ng mga customer ko. O, ito naman yung credit limit. Sabi ni Ren Martini Jimenez, dahil sa kapalpakan ng InstaPay nyo, Atome, binawasan nyo ang CL ko. Ang galing. Given all this drama and issue with Atome, nagkaroon ulit si Atome ng panibagong advisory or update. Sabi niya dito, rest assured we've heard you and we'll keep working to resolve your repayment issue. We truly appreciate your continued patience and understanding. Important update on in-app payment delays. We've been listening to your concerns and wanted to keep you in the loop. We're now processing the payments that were delayed due to the third-party issue. Over the few days, we'll be reaching out to users affected by changes to their spending limits and total bills to ensure everything is resolved. Thank you for your patience. We truly appreciate it. Yan. So, at least, merong announcement. However, still meron pa rin mga customer na hindi pa rin nakokontak. With all the hassle na nangyari nito, worth it pa ba gumamit ng Atome? Ako nung nangyari sa akin to guys, nag-stay away muna ako kay Atome. Until such time, nakita ko yung feedback ng mga customer na okay na siya, na nagre-reflect na yung payment, then that's the time na ginamit ko siya ulit. It's a good to have, pero you should be careful and cautious. So sa mga ganyan, siguro ako gagawin ko na lang palagi. Magta-transfer muna ako ng maliliit na amount. And tingnan ko pag nag-reflect agad, doon ako magbabayad ng malaki. Pero kung hindi siya nag-reflect agad, I'll change the payment method na lang using debit or credit card. At least kahit magbayad akong processing fee, 2.9% compared to 6%, mas okay na yung 2.9%. Okay, yan. So, yan ang issue natin with Atome. And hopefully, sana maging maayos ulit. And sabi naman nila, some users lang daw. So, I don't know how many users are some users, pero yeah, sabi nga some Okay, for our question of the day. Sa tingin nyo, what could have Atome done better in managing this issue with repayments? Para hindi magkaroon ng negative impression na yung mga tao na hindi na ako gagamit ng Atome kasi pumapalya ang repayment. Yan. Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at the go-to clips. Sabi niya, thank you so much, very informative parati mga video mo, Sir Pat. Kudos sa'yo. At the go-to clips, shoutout po sa inyo, maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notifications sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!